ibang balita, hinimok na National Peace Council na kinabibilangan ng civil society leaders ang Kongreso na ipasa ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Sinabi ito ng Peace Council sa kanilang pagdalo sa deliberasyon ng Kamara ukol sa BBL. Ayon sa civil society leaders, naaayon sa konstitusyon ang naturang panukala. Narito ang ulat niya. Sa social justice nakasentro ang ipinasang ulat ng National Peace Council sa huling pagdinig ng mababang kapulungan ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay dating Chief Justice Hilario Davide Jr., naaayon sa konstitusyon ng Pilipinas ang BBL dahil sa layon nitong common good at national development. Binigyang diin ni Davide na ang Bangsamoro ay bubuo lamang ng isang identity at hindi ng bagong nationality, citizenship o ayon naman kay Howard D., dating Philippine Ambassador to the Holy See, walang ibang dapat gawin ngayon kundi ipasa ang BBL. Aniya, ang buong mundo ay nakamasid sa Pilipinas kung paano nito iaangat ang Muslim minority at tuluyang bibigyan ng boses sa bansa at sa international community. Sa mensahe namang ipinadala ni Peace Council member at businessman Jaime Zobel de Ayala, sinabi nito na tiwala ang business sector na mapapanatili ng BBL ang paglawig ng ekonomiya ng Pilipinas na tinaguri ang second fastest growing economy in the Asia Pacific. Malaking tulong daw sa ASEAN integration ang pagpasa sa BBL dahil sa impluwensya ng Islamic market, hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Kasaysayan naman ang pinanggagalingan ni Bayer Juaniza Sundad Usman, kasapi rin ng National Peace Council at kinatawan ng mga kabataan. Aniya, hindi perpekto ang BBL, ngunit ito ang pinakamabisang solusyon upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa. At tulad ng National Peace Council, ayon kay Ad Hoc Committee Chairman Rufus Rodriguez, konstitusyonal ang BBL. Tatanggalin na lamang ang mga probisyon na nagsasaad ng autonomous branches ng constitutional bodies sa Bangsamoro. Inaasahang maipapasa ng Kongreso ang panukalang BBL bago ang pang-anim at huling State of the Nation address ni Pangulong Aquino sa July 27. Sang-ayon na rin ito sa pangako ng Pangulo na gagawin niyang urgent bill ang BBL matapos maipasa ng House Ad Hoc Committee ang bersyon nito committee report ng panukala. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.